Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga nakawala itong si Liz Satanas na ito. Matapos nga mahuli sa kanyang pagiging pulburonik at pagbebenta ng mga pulburon sa iba't bahagi ng bansa, ay talagang tuluyan na ngang hinatulan ng hukuman. Ngayon nga ay talagang hindi na rin tinatantana ang kanilang mga kasamahan nang sa ganoon ay maparusahan sila dahil sa kanilang mga katiwalian na ginagawa. Ngayon nga ay talagang nagmamakaawa na itong si Liz Satanas na ito nang hindi na siya tuluyan at hindi na matuloy ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang hatol. Dito nga natin makikita mga kaibigan na matapos ngang hatulan si Liz Satanas na ito ay talagang dalawang judges agad ang nawalan ng buhay. Kaya naman sana ay hindi pang hinaan ng loob ang iba pang matitinong mga judges nang hindi matakot kay Liz Satanas. Dito nga natin makikita na talagang mapera nga itong si Liz Satanas at Kuting ng Norte dahil kayang-kaya nga nilang magpatumba ng tao na parang mas masahol pa sa hayop na walang buhay. Dito nga natin makikita na talagang garapala na ang ginagawa ng mag-asawang ito dahil talagang matataas rin ang kanilang protector. Ang kanilang mga kasamahan ay talagang malawak nga ito dahil nga sa pulburon na gusto nilang maging pulburonic ang ibang-ibang bansa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng administrasyon at ng Amerikano. So yan po ay to be expected, pero yung ating nakikita pong unity ng sambayanan at ng mga maprinsipyo po sa buong mundo, hindi lang po sa mga Pilipino, ay nagkakaisa po sa katotohanan at sa hustisya. Kaya po aking malaking paniwala talaga na maililigtas natin si Presidente Duterte sooner than later dito sa kapahamakan na ginawa po nila BBM laban kay Presidente Duterte. May claim naman po yung isang police official na hindi naman daw po marami ang mga sumusuporta dito sa dating Pangulo. Mas, kumbaga, maingay lang daw. Mas marami daw ng mga Pilipino ang sumusuporta sa aksyon ng pamahalaan na ginawa nila sa dating Pangulo. Ikaw ba'y naniniwala dito? Considering na after nung ma-aresto or isinuko ng Pilipinas si former President Duterte, kaliwat kanan na po ng mga mass action ang sinagawa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. So pakinggan nyo guys, pakinggan nyo si Kamentong sa kanyang sagot mga kaibigan. Well, kahit ako na veterano na po sa organizing ng mass action since I was a teenager, since 18 years old, ako is 74 na po. Wala po akong nakitang ganitong spontaneity, meaning yung talagang kusa at parang mga kabute na kusang tumutubo na mga protesta sa buong mundo, sa buong mga OFW community sa iba't ibang bansa. Pati sa barko ng tanker, nag-organisa po ang ating kapwa Pilipino ng protesta, binidyo po nila at pinadala sa buong mundo. Everywhere po in the world. But not only us Filipinos, but even international citizens, no? Yung mga citizens na iba't ibang mga bansa. Yung mga komentarista po na tulad ni George Galloway ng Britannia at iba pa po sa Amerika, sila, well, I cannot remember all the names right now dahil napakarami po. Talagang kitang-kita naman yung lantarang pangahapi kay Presidente Duterte at hindi po nila matanggap at nagsasalita po. Ang ipakita po ng administrasyon at ng pulis naman na yun, kung sino man yun, nasaan ang tao nila, ilang buwan na po, hindi pa po nangyari itong pag-traidor kay Presidente Duterte na ginawa ni BBM. Mula pa po nung KOJC hanggang doon sa massive rally ng Iglesia ni Cristo, ay nakita po natin milyon-milyon lagi ang lumalabas para kay Presidente Duterte at laban po dito sa panloloko ng administrasyon ni BBM, no? So, I don't know kung sinong pulis yan, but manloloko din yan. Basta't magkakasama silang manloloko. Opo. Narinig niyo yun? Narinig niyo guys ang sinabi ni Kamentong?
Wala pa yan, wala pa yung ICC na yan. Milyon-milyon na po ang lumalabas ng mga Duterte supporters. Milyon-milyon na po, sabi ni Kamentong. Sa iglesia pa lang, sa rally pa lang ng iglesia eh. Milyon-milyon na eh. Tapos sasabihin nyo, 60K lang? Oh. Di ba? At ngayon po ay hindi na mapipigilan itong tunay talaga na issue kung bakit nagkaganito po ang Marcos at Duterte. Dahil nga po ito ay na international na. Kumbaga naging bukas ito, mas lalong naging curious at kapansin-pansin nga yung mga foreign vloggers, no? Tinatalakay na rin po ito. Kabilang ba ito sa nakikita nyo pong hindi nakita ng administrasyon na ngayon na posibleng mangyari? Kasi kung napipigilan yung mga impormasyon na mailabas dito sa Pilipinas at kapansin-pansin na mas tinatangkilik ng mga kababayan natin, yung mga independent political vloggers, no, at iba pang mga alternative news agency, ay ito ba hindi nila nakita ng administrasyon? Kamentong? Well, ang aking teorya po kasi itong mga pangkat po na I call them as American Chihuahuas or muchachos, muchachas or proxies po, no? Ay walang ibang nakikita kundi yung utos ng Amerikano sa kanila, ano? Kaya walang ibang konsiderasyon kasi yung kita naman natin lantarang pagkokontradict sa sarili ni Boying Remulla sa sinabi niya 2024 na kabaliktaran 2025. Ganyan din po sa Enero ng 2024, sabi ni Bongbong Marcos walang jurisdiction ng ICC. Pagdating sa 2025, kabaliktaran naman ang sinasabi. Bakit ganyan sila? I think very clear naman na kahit sila naman, kahit sabihin natin tuso sila at walang prinsipyo, makikita naman na sila ay sinasalungat ang sariling sinasabi nila. Pero lahat yan walang konsiderasyon dahil sa takot sa Amerikano. Dahil kaya nga po doon sa hearing ni Amy Marcos sa Senado, nung natanong, sino bang nagplano nito? Yung inamin ni John Vic, bumaliktad siya. Walang nagplano. Walang mastermind. At si Anyo, din yun nila sinabi, hindi siya kasama sa pagpaplano. Pero may plano. Kasi systematic ang ginawa ito. So ang tanong ay sino nagplano? Siguro Anyo can honestly say hindi siya nagplano. Kasi ang nagplano Amerikano at inutusan sila. Bakit tatanungin ng iba, bakit Amerikano ang may kasalanan? At anong motibo? Ang Amerikano po talagang walang tawad po sa mga naninindigan ng soberenya at independensya. At sa sumasalungat sa kagustuhan po nila. And they can never forgive President Duterte for defying them when he won as president, exposing the massacre ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, at ang pagpapatatag ng independent foreign policy. Yan po ay parang pakita po sa lahat ng mga American boys sa Pilipinas, huwag kayong lumabag sa kagustuhan ng Amerika. Pabayaan niyo yung mga mamamayang Pilipino, walang kwenta po yan. Tayo ang may hawak ng military, tayo ang may hawak ng armas, tayong may hawak ng Kongreso, tayong may hawak ng pera. Kaya po yung mga corrupt na kongresista dyan sa Quadcom, sa Tricom, lahat po nagpapasasa, pero sila pa ang may lakas ng apog na mag-akusa sa iba ng fake news, corruption at iba pa. Ang talagang kailangan targetin po natin, patalsikin ang Amerikano at impluensya po nila dito sa Pilipinas. Kamentong, usap-usapan din ngayon yung naging pahayag po ni Vice Presidente Sara Duterte sa paghahambing niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino dahil posible daw ang sapitin ito ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino kung nagpupulit itong umuwi mula sa the Netherlands. Single nga po ito sa kanilang pag-uusap ng ama. Kasi tuwing nagkikita po sila, nag-uusap po sila, ang sinasabi palagi ng dating Pangulo, tinatanong kung kailan ito maiuwi sa Pilipinas. Well, talagang malinaw na posibilidad po yan dahil desperado po itong mga pangkat ni Bongbong Marcos doon sa kinalalagyan na po nila, wala po silang mapuntahan.
At pag makabalik po si Presidente Duterte ay disaster po sa kanila, immediate collapse po, ano? And yung kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte ay yung paslangin nga at tambangan si Presidente Duterte tulad ng ginawa kay Ninoy Aquino, which is a very, very distinct possibility but would be a major mistake for the administration. Pero taranta na po sila talaga kung anong gagawin po nila sa nakita po nilang malinaw na suporta ng sambayanan kay Presidente Duterte, kay Vice President Sara Duterte at sa hustisya, katarungan at demokrasya. So talagang malinaw po na peligro po yan. But I think President Duterte can brave that possibility dahil po alam naman natin sobrang tapang ni Presidente Duterte at magiging hamon niya sa administrasyon at sa Amerikano na gawin yan sa kanya, pagpapaslang, pagtatambang, at yan po talaga ang final straw na magpapabagsak po sa poder ng Amerikano at na mga korap po dito sa Pilipinas. Opo. Kamentong, nalalapit na yung karawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba't ibang grupo na rin ang nagpahayag ng kanilang mga aktibidad na gagawin. No? Talagang ito'y hindi naman pinilit, talagang kusang loob. Iba't ibang grupo ay magsasagawa po ng mga pagtitipon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung mga OFWs natin na nakahanda na rin. Ano po ba ang yung masasabi dito? At mensahe na rin bilang panghuli, Kamentong. Sa Marso 28, I think the world will see a historic rising of the people of the Philippines and the world, para sa katarungan, sa hustisya at kapayapaan po sa mundo at sa bayan po natin. It will be historic kasi hindi sabi niya po, mga kaibigan, this will be historic. Tama talaga siya, di ba? Tamang-tama po talaga si Kamentong, guys. This will be historic. So, naging historic nga siya. No? So, naging part po siya ng natin, kasaysayan. Naging historical po siya, guys. So, napaka-importante po itong event na to sa kasaysayan po ng political arena ng Pilipinas. Magiging po to, guys, na mailalagay po ito sa history. Ewan ko lang kung mailalagay po ito sa Guinness record, no? Tingnan na lang natin, abangan na lang natin yan, guys, sa mga susunod na araw. Kasi po, hindi po 60K, ha? Hindi po 60K, ha? Kailangan ng anumang organizing, talagang lalabas po ang taong bayan, matanda, bata, kababaihan, kalalaki. Sa Dahig pa lang, tingnan yung mga tao sa Dahig, guys. Tingnan yung tao sa Dahig. Lahat po. We're expecting that to be shown to the world, not only to the Philippines. At mayayanig po itong struktura ng diktadorya na binubuo po ng mga Amerikano with BBM and his cohorts. No? So yun ang mensahe ko po. Ipagpatuloy po natin itong laban na to. Malapit na po bumagsak yung mga yan. At sa tagumpay po natin, mapapalaya po natin finally sa tulong ni Presidente Duterte at ni Vice President Sara Duterte at lahat ng tumutulong tulad ni Pastor Kibuloy dito sa ating laban. Ayan po, mga kaibigan, si Kamentong, guys. Napakaganda ng kanyang statement at napakaganda ng kanyang analysis patungkol po sa mastermind nitong pagdukot or yung illegal rendition, illegal kidnapping, illegal detention, kidnapping kay former President Duterte. Di ba? Kita nyo naman, guys. Kahit anong sabihin nila, marami talagang supporter ang mga Duterte. Kasi alam mo, ang sinasabi nila ngayon, wala na daw supporter si Duterte. Wala na daw nagsusupport kay Duterte. Mga pinapakita daw, mga kumbaga, kinukontra nila, guys, yung mga pinapakita sa mga video. Di ba? Hindi daw nakafocus. Kumbaga, hindi daw pinapakita yung ang pinapakita lang daw sa video, guys, kung saan yung mga tao. Kumbaga parang edited, parang ine-edit daw. Edit ba yan? Edit ba yan? Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi ka marunong sa mathematics, di ba? Kahit hindi ka genius, alam mo ang estimate, alam mo ang calculation, alam mo paano pag-calculate or alam mo paano pag-estimate ng isang crowd. Alam mo yun.
Makikita mo sa mga mata mo. Kung may mata ka nga. Pudilat, may mata naman sila kasi lang bulag. Bulag-bulagan. Kitang-kita mo kung gaano karaming tao. Hindi mo pwedeng i-deny yan. May naka-record na yan. Di ba? Naka-record yan. Tsaka, ang live guys, ang live simulcast yan, no? Simulcast. Ang live po mga kaibigan, hindi po pwedeng i-edit. Lahat po na nakikita natin, napapanood natin guys, ng mga nakaraang lahat yun live. Wala pong pre-recorded doon. Live yun, live. Kaya hindi mo pwedeng i-edit ang live. Kung ano nakikita mo, yun na yun. Di ba? Di ba? Oo, nagsiksikan pa nga sila, di ba? Tama si Katvit, nagsiksikan pa sila. Kasi nga, actual yun guys eh. Actual yung pangyayari. Mahirap po doktorin ang live. Kaya na 'di ba ang panawagan kay Kokak, 'di ba? Ang panawagan kay Kokak, mag-live siya para maniwala ang mga tao na nasa Pilipinas na siya. Kasi ang live, guys, real time 'yan eh. Real time. Hindi mo pwedeng doktorin 'yan pag nakalagay live, hindi mo pwedeng doktorin 'yan. Kaya ang panawagan po ng karamihan guys, mag-live si itong si Kokak, andito talaga siya sa Pilipinas. Samahan siya ni Auntie Claire. Oy, Auntie Claire, mag-live kayong dalawa ha. Di ba? Mag-live sila para meron talagang makikita ang mga tao na ay, andito pala siya. Nasa Pilipinas na pala siya. O kaya magpa-press con siya, press con. Bagay, hindi naman magpa-press con yun. Takot sa camera yun eh. Diba? Napakaganda. Dapat ganun ang gawin nila para matigil na yung mga tao. Eh pag hindi naman nila ginawa yun, ay di wala. Sorry na lang. Talagang it will remain it will remain a question, no? Magiging questionable na siya. Kasi ayaw naman nila patunayan eh. Pati yung sa hair follicle test, ayaw din nilang patunayan. Na yung mga request naman ng mga tao, simple lang naman yun. Arbando Malikse, ayan, pahardos milyon ang lumabas sa lansangan. Oo, may mga vlogger po doon, Katvit. Oo, 1.4k likes na po. Thank you very much, matagal pa na. Esther, ayan, Kongmi. Margarita Liboon, ayan, hanggat walang live video, walang naniniwala na dito. Yes, tama po kay Margarita Liboon. Like a Force, Auntie Clarissa naman daw name ni Auntie Claire. Ay, wala akong pakialam kung anong pangalan niya. Basta ang tawag ko sa kanya, Bungangera, Botangera, Daldalera. And De Leon, ayan, name not Claire, Clarissa, spokeswoman ng Palasyo. Ay, naku, bahala kung anong pangalan niya. Wala akong pakialam. Katvit, nahirapan mga pulis, nagbantay, hehehe. Lami kay Sagpaon, yes, Esther, Sagpaon be? Mercedes Tizon, ayan, baka naman si Auntie Claire ang fake news. Nako, sinabi mo pa Mercedes Tizon. Marietta Brazil, paano ang live? Wala namang, Invisible Valley yan, mawala ang tuluyan, hindi na. Michael Kazundo, true, hindi nga po mahulugan ng karayom. Yes. Sobrang daming tao. Oo. Andy Leon, si Maharlika ang Claire. Elizabeth Bagsikan, nakapakahirap sa kanila ang mag-live ni Lisa Tanas kasi totoong wala. Si Lisa dito kasi nakulong. Dapat naman talaga ipatunayan niya. Kasi alam mo ang balita hanggang ngayon, andun pa rin siya, hindi pa rin siya nakawala. Kasi iniimbestigahan pa. Alam ko, 1 month yan eh. Pag nagpakita siya sa June, pag nagpakita po si Kokak sa April, guys, ibig sabihin, tapos na ang investigasyon. Baka pinauwi na siya. Abangan nyo April. Pag nagpakita siya sa April, guys, makikita, kumbaga, pag nag-live siya ng April, ibig sabihin, April pa lang siya pinauwi. Di ba? Parang ganun. Parang ganun yung dyan.
Di ba? Aabangan natin yan. Kasi pag hindi talaga siya nag-live, wala. Margaret Talibon, ayan, mas tama si Dean Chase na nagsasayang nandoon sa LA. O nga, hindi pa rin nakikita Sel Gamora. Marietta Brazil, binabangaw. Oo, nasa kahon na daw. Nasa kahon na daw. Nasa kahon na. Yung kitang baluslos ka, hindi nga nila ma-explain di ba? Kung talagang kumaasahan yung mainstream media, sige. Kumaasahan yung mainstream media, bakit yung kitang baluslos hindi nila mailabas-labas? Bakit hindi nila kayang maglagay ng balita? Di ba? Kung talagang wala silang kinikilingan dyan, para sila sa bayan. Kasi nga, ang media kasi guys, consider kasi yan as the fourth state. Oo. Kinonsider po ang media guys, or yung mga yung mga journalism, mga journalists, as the fourth state. Sinama talaga yan. Oo. Parte po siya ng estado itong media. Pero bakit hindi nila ginagawa yung trabaho nila? Wala ba silang pakialam sa birthday ni Tatay Digong para hindi nila ipalabas? 'Di ba? Kasi ang birthday po ni Tatay Digong, global 'yan. Hindi lang naman sa Pilipinas 'yan Global, buong mundo. So, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang ipalabas. Baka siguro dahil nga bayad sila siguro, bayad sila, 'yun ang sabi. 'Di ba? Hindi lang naman si Pudi na nagsabi niya, marami nang sasabi na bayad nga sila. Teresa Gonzaga hindi makakauwi. Nakulong pa yan sa investigasyon dito sa ibang bansa. Yan. 1 year pa daw, bagong hearing. Tagal Andy Leon, most loved President Duterte and most hated President BBM ng Pilipinas. Elizabeth Magsikan, gotcha kung totoo na nandito sa Lisa Marcos, bakit hindi siya mag-live? Ayan. Aurora Quezon, pati mga kasama niya, naka-hold kasi sa Jinggoy, nakita ko sa hearing. Si Jinggoy, nakita ko Margaret Talibon, hanggang ngayon may selebrasyon pa sa abroad. May selebrasyon pa daw sa abroad. Babatiin po natin yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin, mga suki, mga subscriber na mga Muslim. Happy, po ngayon Happy Mubarak, no? Idil Fitil, paano ba pagbigkas niyan? Edel Fitir, no? Ayan po. Sa mga kapatid natin na mga Muslim. Okay? Yan. Ramadan. Kumbaga, tapos ng Ramadan, no? Ito na yung pinakahuli ng Ramadan. Hindi kasi ako masyadong manood ng hindi na live, baka kasi may halong fake. Tama po kayo, Katbit. Mabulok na lang sila doon. Bagay na lang sa kanila. Michael Kasundo, Margaret Talibon, hanggang ngayon ay celebration pa sa abroad. Yes, meron pa rin celebration hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin. Hanggang ngayon, yung ibang lugar guys, nagsiselebrate pa rin sila sa birthday ni Tatay. Sa Kidapawan, 60K na, wow, galing. Esther. Lani Miel, nandun kami sa Den Haag Pro. Kaming mga Pinay, maraming akong video. Namit namin si Pipi Sara, Maharlika at Kailana at si Robin Padilla. Huwag na po kayo mag-away-away. Pagdasal na lang po natin ang maging maayos na po ang ating bansa, Pilipinas, at magkaroon po na po tayo ng kapayapaan ng ating bansa at buong mundo. Ayan. Edel Mubarak, sir. Opo, Susan Casero. Thank you very much, Susan Casero, Sir, live tupada baya? Andy or Milia?
Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Mamayang gabi po guys ha, kung wala kayong gagawin, wala kayong mga lakad, wala kayong mga engagement, libre kayo. Meron po tayong live ha, 8:30 PM, magkita-kita po tayo mamayang gabi sa ating mga kaibigan dyan. Marami po tayong update mamayang gabi. Tingnan natin guys kung makakuha po tayo ng bagong balita, kung ano na po nangyari kay Kokak, para mabigyan naman kayo ng magandang insight or mga balita sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi marami dito OFW eh. Yan. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. May oras pa tayo guys ha. Genevieve, ayan, Manuba, Edel Peter, Ed Mubarak po sa lahat ng kapatid nating Muslim. And ipagdasal na lang po natin ang lumabas ng lahat ng katotohanan sa likod ng mga nangyayari ito sa ating bansang Pilipinas at kay Rodrigo Duterte na makalaya na siya. Katbit, ang bilis ng oras. Oo, ang bilis ng oras. Sobrang bilis ng oras. Sobrang bilis ng araw. Sobrang bilis ng panahon. Kaya bilis-bilisan po natin guys para makaupo na po si BP Sara. Michelle Kasundo, wala na po akong tiwala sa mga media. Dito na lang po ako ng mga vloggers tulad ni Kuya Foodie, Kuya Oli at iba pang mga honest. Thank you very much Michelle Kasundo. Katbit, alas 3 na agad. Oo, bilis talaga ng panahon, no? Alas 3 na agad. Ang bilis talaga ng panahon, guys. Grabe. Di ba? Biruin nyo, kahapon, pahinga lang natin. Kahapon, linggo lang ngayon, Lunes na naman. At malapit na po mag-April. Nako. Eto na yung hinintay natin. Bukas, April na po. Nako. Bukas po mga kaibigan, April na po guys. April Fool na. Nako, huwag nyo kong i-frank bukas Ilonggo TV Vlog, God bless Solid Team Duterte. Ayan, si Ilonggo TV Vlog. Zenny Chan from First President Emilio Aguinaldo, Tubangag, never have this kind of worldwide birthday celebration before, but by new only to PRD. Yes, tama po kayo. Walang magagawa ang galit nyo po, ipagdasal na lang natin. Ayan. Ilonggo, Rollin Cruz, pa-shoutout boss sa amin mga seaman dito sa Norway. Nanood kami ngayon sa iyo. Ay mga taga Norway. Meron tayong mga kaibigan dyan, sabi mga seaman, si Rollin Cruz. Yan, shoutout sa inyo dyan Rollin Cruz saka mga seaman dyan sa Norway. Shoutout sa inyo dyan. Nako, ganda naman dyan, Norway. Malamig ba dyan, Rollin Cruz? Si Mrs. Sher, parang umpisa mo na lang, patapos ka na. O nga si Mrs. Sher Avelina Turquia, good PM po, watching from San Jose, Occidental Mindoro. Magkaisa po tayo, lahat. Margaret Alibon, April Fool. O nga, April Fool na bukas. Like a Force, baka sa May 12 pa uwi ni Kokak. Nako. Zenny Chan, hello, Foodinet. Hello, Zenny Chan. Catfit, malapit na, sobrang na exciting niya. Security Motovlog, Foodie. Net, hapit na mabukosit niya ni Kokak. Hapit na mabuto ang tiyan ni Kokak. Tabalos-los na puno ng ipis. Security Motovlog. Parang gibarang, may ipis. Rexboy, Foodie, late na naman ako. PDP lang tayo, straight vote. Thank you very much, Rexboy Rexboy, okay lang po. JPA Channel TV, good afternoon, sir. Sana makuha ng maging Pangulo ni Sara. Si Mrs. Sher, ingat sa April 1, Budol Day. Naku, maraming mabubudol. Michelle Kasundo, both straight PDP laban. Internet connection sa halalan para iwas sa mga hackers. Rolling Cruz, salamat boss. Oo, malamig. Malamig pa daw sa Norway. Gustong-gusto ko yung lugar na yun, Norway. Michelle Kasundo, yes, soon uuwi na si Tatay Digong. Yan. God's will. Reynaldo Gomez, good PM, Solidarity kami from Iligan. Mary Faye Dio, hello po, shoutout sa mga Gape, dito sa salamat po sa inyo. Michelle Kasundo, bukas po April na, yes! April na! Katvit, Amor Andoy, ang tawag ko kay Claire. Claire? Siliana Torres, nasaan na daw mga pulis na sa dahig? Sobra dami sa tao, ginawa pa daw silang photographer. Louis Loziano, hi po. Ayan, Sita Holo. God bless po, sir. Ayan.
Yan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Oy, konting oras na lang po tayo, no? Magkita-kita po tayo mamayang gabi. Sa mga kaibigan natin, mga suki natin dyan, mga subscriber natin dyan, kung wala kayong gagawin mamayang gabi, kung libre kayo. Marami po tayo pag-uusapan mamayang gabi. Si Jovi Libao, hi po from Japan. Ayan, 1.6. Oy, thank you very much, Peter Galvan, ha? Sa mga hindi pa nag-likes, kinamen! Ha? Sa mga hindi pa nag-subscribe at nag-likes, kasi pag nag-subscribe kayo at nag-likes kayo mga kaibigan, masaya na po kami. Tuwang-tuwa na po kami guys. Kasi bababaw lang po ang kaligayahan ni Foodinet. Kaya mag-likes kayo at mag-subscribe sa channel namin. Dagdag lang po, dagdag. Wala pong bayad yan, promise. Wala pong bayad. Libre po yan guys.